Hello, good evening mga friendship. Pag-usapan natin yung grade 11 na student na lalaki na namatay noong nag-suicide, nagbigti sa puno, ng sanga ng kahoy. Ano kasi friendship, ang nangyari kasi yung anak nila binigyan ng grade ng teacher. Si Laura daw ang teacher niya, matanda na. Ang binigay na grade 63, 69, 64. Oo. Buraot nagbigay ng grade yung teacher na yun. Ibig sabihin parang walang consideration sa hirap ng buhay ngayon, na tingnan mo yung bata, may notes pa doon sa suicide notes na parang hindi siya makapasa sa grade 11. Ngayon na siya, namatay na yung grade 11. Sipin mo, sinabihan na siya ng estudyante na wala silang kakayanan mag-project ng cooking. Yun, pinipilit pa rin ng teacher niya na mag-cooking kahit na sobrang hirap, wala nga silang kinakain. Isipin mo, yung teacher na yun parang siya, walang pakialam, walang pakiramdam sa mga estudyante na sobrang hirap ngayon. Hindi man lang niya binigyan ng consideration, binigyan ng tamang grado, kahit na pasang-awa lang, kahit 75. Sipin mo, binigyan niya ng 63, 64, 66. Sipin mo yan. Talaga ngayon ang mga teacher, alam mong taghirap, din sila. Alam mo friendship, yung ibang teacher talaga mga burao talaga. Nag-high pride sila, hindi nila iniisip yung kalagayan ng mga estudyante. Alam mo namang sa estudyante, mayroon talagang mahirap, may kaya, may katamtaman. Dapat nag-teacher siya pero hindi niya inisip yung ganyang mga situation na alam mo, tingnan niya yung kalagayan ng mga estudyante niya, kung sa sobrang hirap, wala nga ng pamasahe ang mga bata, tapos dinadown pa niya, binibigyan niya ng 64, 63, 66. Isipin mo yan. Ko lang siya, narinig ko lang siya doon sa sa Facebook. From sila, Iloilo City yata or Bacolod. Kasi sila, tingnan mo naman kalagayan nila, yung bahay nila, parang lang, para lang bahay kubo. Sa bundok sila. Sipin mo, walang consideration yung teacher na yon. Si Laura daw ang pangalan ng teacher. Oo. Dapat itong mga teacher na to, sila yung dahilan na namatay yung mga bata, na sa kanilang sobrang pride nila. Parang hindi sila dumaan sa pagka-estudyante. Isipin mo, ang hirap maging estudyante kapag mahirap ka, walang kinakain. At least nag-aaral yung mga bata. Dapat binigyan niya ng consideration. Oo. Parang hindi tama yung ginagawa ni Laura, yung teacher na Laura. Sobrang buraot magbigay ng ng grade. Sipin mo yun. Tapos yung narinig ko sa yung estudyante din nagpakamatay doon sa building dahil nag-cheating daw. Yung doon ba yun sa nabutas? Oo, or sa hindi ko lang alam kung saang lugar yun, basta malapit sa sa
Ano ba yun? Yung lugar na sa ano, may tubig. Yan. Yung, oo. Hindi naman, nag-open lang yung estudyante sa book. Tapos, inaanuhan kagad na cheating. Hindi naman ganun, no? Alam mo, yung mga teacher na yun, yung mga teacher natin na ano dati, yung napaka-stricto nila sa ano, hindi dapat ganun. Kung nakita lang cheating, bigyan nila ng warning. Ibig sabihin, ano naman yan. Dapat wala kang sasabihin na ganyan, ano mo sa ano. Parang yung teacher na yun, parang walang walang tamang pag-iisip. Isipin mo, isang estudyante. Marami kayang namatay ng mga estudyante dahil sa mga teacher na yan, na mga high pride. Akala mo hindi sila dumaan sa pagka-estudyante, hindi sila dumaan sa pagka-cheating. Alam ko yun, kilala ko yung mga teacher na yun, yung mga na yan. Kahit anong talino, nagsi-cheating talaga yan. Oo, mga teacher na mga buraot magbigay ng grade, mga stricto. Dapat nawala yan sila sa sa landas ng sa pagtuturo, kasi pangit sila, hindi magandang tularan. Kasi sipin mo, walang adjustment sa sarili niya, walang hindi ng mahabang pasensya. Ang teacher talaga, mahabang pasensya talaga yan. O kahit anong gawin ng teacher sa natin, anong gawin ng mga estudyante, hindi dapat natin saktan or kasi parang mga anak mo na yun Oo. Yung mga teacher na yun dapat hatulan ng ng parusa na makulong habang buhay kung sila ang dahilan sa pagkamatay ng mga estudyante. Ang dapat lang anuhin ng mga teachers, yung mga nangbubuli. Ibig sabihin, biglang sila ng warning, mga Pero isipin mo, cheating lang, magbigay ka nga ng multiple choice para makapasa yung estudyante, or true or false, para madali makasagot yung mga mga student. Isipin mo nga nag-practice teaching din ako sa Mindanao. Isipin mo, naawa din ako sa kalagayan ng mga estudyante. Isipin mo, taga-bundok, walang kinakain, pumapasok na hindi sila makapag-study ng mabuti, wala silang kuryente. Dapat ganyan ang mga teacher, may pag-iisip. Ang iniisip nila, yung kalagayan lang nila naging stricto sila sa mga estudyante. Sa buhay ngayon ng mga bata, sobrang hirap. Kaya kailangan mo elastic yung ugali mo. Ibig sabihin, pagbibigyan mo ang mga estudyante, lalo na sa mahirap na kalagayan. Oo. Dapat yung mga teacher na yun parusahan ng pamahalaan. Tanggalin, hindi bigyan ng ng pensyon, tanggalan ng ng mga benepisyo. Yung ganyan, yung sila ang dahilan sa pagkamatay ng estudyante. Isipin mo, alam ko lahat ng ng mga teacher nag-cheating yan, kahit na matalino. Oo, dumaan din ako dyan sa pagka-estudyante. Oo, sa sobrang hirap ng mga estudyante, dapat naintindihan nila yon. Kawawa ang mga bata, pinalaki ng mga magulang, para magpakamatay lang dahil sa teacher na yan. Oo, dapat parusahan ang mga teacher na ganyan. No, mga friendship, yan ang inaano ko sa mga teacher. Mayabang yung ibang teacher porket nakapasa sila or nasa teacher 3, teacher 4, napakayabang na. Ibig sabihin, maano pa magbigay ng grade, buraot, puta. O gusto nila sila hatak ng hatak lang ng may sweldo na nga sila. Hindi sila naawa sa mga estudyante. Nag-i-start pa lang yung mga estudyante.
Alam mo, mga teachers kayo, isipin nyo yung kalagayan ng mga estudyante ninyo. Oo. Para hindi naman hindi mapalagay sa panganib ang mga estudyante, parang mga anak na ninyo. Oo, alagaan nyo. Kung wala silang pagkain, pakainin mo. Kung mahina ang grade, hayaan mo lang, bigyan mo lang siya ng mahina ang niya, slow learner or fast learner. Mag-focus ka sa mga teachers kayo. Wag naman ganyan. Alam mo, masakit yan sa mga magulang na kayo ang dahilan sa pagkamatay ng mga anak nila. O mahirap mag-alaga sa buhay hirap ng buhay ngayon. Kaya mga teacher, tandaan nyo yan. Kakarmahin din kayo sa ginawa nyo sa mga estudyante. Oo. Sige, bye-bye mga friendship.